ito at sa kagustuhan po ng ating Panginoon na ibibigay po niyang kagustuhan niya. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Sa pagkakataon pong ito, ibibigay ko pong tema kung paano ang kalooban ng Diyos o kung paano tayo nagbalik loob sa Panginoon. Amen po ba doon? Sa kalooban po ng Panginoon upang tayo ay magbalik loob. Kapag narinig po natin ang salitang magbalik loob sa ating Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen po ba doon? Kaya po mga kapatid, sa tatayo o titindig sa dakong ito, isa lamang po ang ating sundan. Sapagkat kapag may tumatayo po dito ay nagugulo o nagsasamot-sari ang kapahayagan sapagkat kaya lang po ako magbibigay ng tema, hindi po sa akin ganang kagustuhan, kundi po upang maliwanagan o ang bawat isa po ay ganap na magliwanag kung ano po ang sa araw na itong ating tatalakayin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yamang rin lamang po tayo ay naririto, ibuksan natin ang ating mga isip at puso upang ang bawat na magluluwal o magbabahagi ay ganap na makapulot o magkaroon tayo ng inspirasyon, hindi lamang po sa ating karanasan, kundi maging sa ating kapwa, na sadyang ginagamit po ng ating Panginoon, na ang bawat tatayo o titindig dito ay binabasbasan po ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ay para po sa aking tema, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Siyempre po, kapag nagbalik loob tayo sa Panginoon, unang-una po, mga nagpupunta po dito, ay kaya lang lamang po sila nagbabalik loob sa ating Panginoon sapagkat meron po kamtam. Lagi po tayong tumawag sa Panginoon, hindi lamang po yung may nararamdaman tayo o may mga problema sa buhay, sapagkat ang ating Panginoon ay sa tuwin na po ay naghihintay para sa mga anak niya. Amen po ba doon? Kaya po, ang pasimula ng aking tatawagin, nagmula pa po sa ibang bansa upang magkaroon ng bahagi sa kanyang mga mahal sa buhay, at sa pagkakataon pong ito ay naririto po siya muli sa banal na gawain na ito, at upang mapaglingkuran po ang ating Panginoon, tinatawagan ko po ang aming kapatid na Au. Spiritual na pangangatawan. Salamat po. At ako ay muling magbabahagi sa araw na ito. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Sa totoo lang po, 1 week na ako dito. Ngayon nga lang ako na pasyal. Ngayon lang ako nadako. Sa dami po ng mga, siyempre po, sa bahay, sa lahat. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa Ama dahil ito, nagkulang na nga ako ng ilang araw. Habang nagsasalita ang ating facilitator, naalala ko nung nasa Dubai kami, na hindi ko maubos maisip na ako na pala yung nagsasalita.
Noon ako yung nanonood sa araw-araw sa internet habang ang gawain ay patuloy na nananatili sa araw-araw. Hindi kami nakakalimot na sumubaybay sa internet mula sa pasimula hanggang sa pagpupurit, pasasalamat. Ito po yung isang apo ko. Pag po time na ng pagpupuri, sumasabay po siya sa aming mag-asawa, nagsasayaw. Kaya lang nahihiya siya ngayon. Sa araw-araw po, hindi kami nakakalimot ng panonood. Kung mamiss naman po namin ng isang araw at mayroon kaming pinuntahan, sa hating gabi, hindi ako matutulog hanggang hindi ko natatapos ang gawain. Kaya maraming salamat sa mga alagad, sa mga choir, sa mga caps, at batid na ang aming pamilya na marami kayong naitulong, higit ang pananalig at pananampalataya at mga prayer na inalay niyo sa akin. Kaya muli ay naririto ngayon ako, malakas, wala nang karamdaman. Ang maisishare ko lang po, siguro po maraming hindi nakakakilala sa akin dito. Bali, magsisiyam na taon na ako dito sa dambanang ito bilang alagad. Subalit 3 years ko pong namiss ang dambanang ito dahil sa nag-alaga po kami ng apo sa Dubai. Yung pong mga hindi nakakilala, umpisahan ko po muna kung paano ko nakarating dito sa Dambana. Nakarating po kaming mag-asawa dito sa Dambana nung inihayo ang Divine Mercy sa bawat lugar. Isa na nga po yun yung barangay ng Dalayap. Bago po inihayo ang Divine sa lugar-lugar, sa bawat lugar, nagkaroon po muna ako ng karamdaman. Yung karamdaman ko po na yun ay sa matris. Meron po akong polyp na tumubo sa matris. Halos 1 buwan hindi ako nagpapagamot. Kaya mayroong akong nakausap na tao na siyang nag-akay sa akin para magpagamot dito. Hindi ko po alam na mayroong manggagamot dito. Yun po, inakay po ako dito para magpagamot. Ooperahin na po sana ako. Nagpa-check up na po ako sa doktor. Hindi ko na po sasabihin kung anong hospital. Nagpa-check up po kami sa doktor. Yun po ay sa Baliwag. Nagpa-ultrasound ako, mayroong nakitang polyp na kailangan tanggalin o kaya alisin na yung buong matris para hindi na bumalik at maging cancer. Subalit talagang napakabuti ng Ama, napakadakilan niya. Yun pong nung ina-assign na po kami, i-schedule na po yung operation ko. Sinek up ako, tapos nagpa-blood pressure, tumaas ang presyo ng dugo ko. Kaya hindi natuloy ang operasyon. Nag-maintenance muna ako ng 1 week, tapos bumalik na lang daw kami pag normal na ang blood pressure ko. Subalit napakabuti nga ng Diyos dahil kaya pala hindi natuloy yung operasyon ko. Dito ako mapupunta sa lugar na ito. Alam po ba nyo, hindi ako na-opera. Dito ako gumaling. Dito kami nanalig ng palataya na sa pamagitan ng dahon-dahon na nireseta ng banal na espiritu sa pamagitan ng mahal na Apo Conching. Ininom ko yon sa loob ng 1 buwan. At yung mister ko habang pinipitas nga yung dahon na yun, nananalangin siya na sana gumaling yung asawa ko sa gamot na ito na inireseta ng banal na espiritu sa akin. Doon po sa pag-inom ko ng gamot, nawala po yung polyp na yon. Nagpa-ultrasound ako uli sa doktor, 2 doktor pa para mapatunayan namin na talagang wala na. Kaya nung in-ultrasound uli ako, wala na, malinis na, wala na yung polyp na tumubo. Kaya paano nga ba ako makakalimot dito sa dambanang ito? Dahil una ang Panginoon, ang banal na espiritu na nagpagaling sa aking karamdaman. Higit sa lahat nga na sa araw-araw nagpunta ko dito, talagang nanalig ako, nagagaling ako. Subalit yun nga, maraming mga pagsubok pa rin dumating hanggang sa makarating nga kami sa Dubai na nagkaroon din nga ako ng karamdaman. Yung pong karamdaman na yun ay isinyar ko na nung last year na umuwi ako. Na dati nga ay nagkaroon ako ng mass sa breast, left breast. Maliit lang, ganito lang.
Bago ko umalis, sinabi ng banal na Espiritu na iyon ay huwag kong intindihin at iyon ay ano lang, kulani. So, nanalig ako na kulani nga lang iyon. Hanggang sa makarating nga kami sa Dubai, hindi ko inisip, hindi ko inintindi yung nakakapakong bukol doon sa left breast ko. Nung dumating ako doon, hindi ko pa sinabi doon sa mga anak ko na mayroon akong bukol. Ayoko ring bigyan sila ng problema dahil pagka sinabi ko, sigurado padadala nila ako sa doktor. Kaya hindi ko sinabi, isang buong taon na hindi ko ininda yun, hindi ko inisip. So nang papaunang uuwi na lang kami, parang nararamdaman ko sumasakit. So sinabi ko na nga sa kanila na may sumasakit nga sa dibdib ko. Yun nga, pina-check up nga nila ako. Nang ipa-check up nga nila ako, nung last year, na umuwi kami, dapat nga buko lang inalis, subalit nanalig pa rin ako na mawawala iyon. Eh, sabi nga ng banal na Espiritu sa akin, huwag kang huwag kang magpaka-depress. Subalit matigas po ang ulo ko eh. Kahit binabawal ako ng mga anak ko na magtrabaho o mamalansa o maglaba, sige pa rin ako dahil meron naman silang inuupahang iba. Nagagalit nga sa akin kasi pag po kasi sa maghapon, nagbabantay lang kami ng mga bata, nakakainip naman. So, pag wala sila, sinasabayan ko ng pamamalansa, paglalaba. Kaya siguro nga, minsan nag-iisip ako na para bang inip na inip ako sa buhay ko kahit kasama ko yung mga anak ko. Para bang iba talaga dito. Para bang iniisip ko lagi dito. Kaya nung, yun nga, pina-check up nga nila ako, parang lumaki na yung bukol. Hanggang sa umuwi nga ako dito noon, binayopsy ko. Ang share ko nga noon na after my biopsy nga noon, ang sabi ng doktor, hindi raw cancerous. Subalit nung bumalik ako doon, hindi po ba pinatunayan ko noon na hindi cancerous. Nung bumalik ako doon, sinabi ng doktor na yung pala stage 1 na. Kaya pala hindi sinabi sa akin, ayaw niya